Broadcasters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang umaga, ako si Jovi Francisco. Narito mga balita sa oras na ito. Kasalukuyan nakakaranas ng maulang panahon ng Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Ayon sa Pag-asa, dulot daw ito ng Intertropical Convergence Zone. Posibleng tumagal pa ng ilang oras ang light to moderate rains na bumubuhos ngayon sa Metro Manila, Bulacan, Laguna at ilang bahagi ng Batangas. Sa Hagonoy naman, dyan din po yan sa Bulacan, nagtaasan ng thunderstorm warning ang Pag-asa na tatagal ng hanggang 2 oras. Asahan ng malakas na ulan, hangin, kidlat at mag-ingat sa posibleng flash flood. Samantala, ninig naman ng magnitude 5.4 na lindol ang syudad ng Lawag sa Ilocos Norte ngayong umaga lamang. Alas 10:24 kanina nang maramdaman ang pag-inig sa lugar. Naitala ng PHIVOLCS ang sentro nito 30 kilometers sa may timog, kanluran ng Lawag. Naramdaman ito sa lakas na intensity 4 sa Benguet, Abra at intensity 3 naman sa Santo Domingo, Ilocos Sur at Peña Blanca, Cagayan. Inaalam pa kung may pinsalang na idulot ang lindol. Sa ibang balita, naudot naman ang nakatakdasan ng pagdinig sa kasong graft laban sa NBNZTE whistleblower na si June Losada sa Sandigan Bayan ngayong araw. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Trish Roque. Trish, kamusta dyan? Jovi, sa ikalawang pagkakataon nga ay naudlot na naman ang pagdinig sa kasong graft laban kay June Losada sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Hindi kasi nakarating ang nagkaso kay June na si PhilForest Corporation President Erwin Santos dahil ayon sa prosekusyon ay itinakbo raw si Santos sa Parañaque Doctors Hospital kaninang alas 12 ng madaling araw dahil sa hypertension. Ang kaso ay dahil sa umano'y pagpabor ni Losada sa kanyang kapatid na si Jose Orlando sa pagbibigay dito ng leasehold rights sa mahigit 6 na ektaryang lupain na nasa ilalim ng PhilForest Corporation nung si Losada pa ang pangulo nito. Medyo nainis tuloy ang presiding justice na si Gregory Ong, pati si June Losada na escorted pa ng mga kumakalinga sa kanyang religious dahil tila nagsasayang raw sila ng oras. Sabi pa ni Losada, aral daw siguro si Santos sa nakaraang administrasyon na kapag may hearing na ay magpapatakbo sa ospital. Buti nga raw at hindi sa St. Luke's nagpatakbo si Santos na kilalang takbuhan ng pamilyang Arroyo noon. Pinag-aaralan raw ng kampo ni Losada ang paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso gayong hindi naman sumisipot ang pangunahing witness na si Santos at parang wala naman itong ganang ituloy ang kaso. Jovi? Maraming salamat, Trish Roque. Narito naman po ang mga headlines ngayong Huwebes. Mga ahensya ng gobyerno, puspusan na ang paghahanda para sa pasukan sa Lunes. Tindahan ng school supplies sa Divisoria, magdamagan ng bukas, bagsak presyo pa. Davao City, sinalanta ng buhawi, nasa 20 bahay na sira. Sa sports, Mark Gilas mabiyahe pa Lithuania para maghanda sa pagsabak sa FIBA Asia Championship sa Agosto. At matapos ang kontrobersyal na concert joke ni Vice Ganda, MTRCB nagpaalala sa mga television network na bawal ang comedy bar humor. Makinig lamang po sa Radyo 592.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan sa News 5 everywhere. Ako si Jovi Francisco. Susunod na po ang Aksyon, Solusyon. Higit sa balita.